Acts chapter 2 verses 1 to 4. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from the heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion na yung Pentecost. At ang ano pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay First Fruits, a Harvest of the Nations. Yung Pentecost daw po ay originally isang Jewish festival po na tinatawag ding Feast of Weeks o Shavuot. Isa po ito sa tatlong pangunahing piyesta ng mga Jews o ng mga Hudyo. At isinasagawa po yung 50 days after Passover, which is, yun nga, Pente. Pag sinabi natin Pente is 5 or 50 days. So, sa panahon po ng Pentecost, inaalay po ng mga tao yung first fruit o yung mga unang bunga ng kanilang mga tawag dito, inalagaang puno o yung mga inalagaan nilang tawag dito, puno ng prutas o yung mga unang ani po ng kanilang mga pananim bilang pasasalamat po sa Diyos. Pero sa Acts chapter 2 po, yung first fruit po ay hindi lamang literal na ani. Ito po yung ngayon na tumutukoy sa unang ani ng mga kaluluwa mula sa iba't ibang bansa. Nang bumaba po yung Holy Spirit na sa kanila, ang mga tagasunod po ng ating Panginoong Kristo ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. Hindi lang basta foreign languages, kundi mga lingwahe na naunawaan ng mga dayuhang Hudyo na dumating doon sa Israel. So, nung bumaba po ang ating Panginoon Kristo, nag-speak po siya in tongues na hindi lang foreign language, hindi lang specific language, kundi each of every one of the races that went to Jerusalem understand. Ganun po yung tongues na tinutukoy dito sa ating talata. Ibig sabihin po, yung mga messages ng ating Panginoong Diyos ay hindi na limited sa isang lahi lang, kundi para po sa lahat ng bansa. Kaya yung Pentecost po ay naging symbol ng global harvest. Yung simula po ng pag-aani ng ating Panginoong Diyos ng mga tao mula sa iba't ibang bayan, lahi, races, kahit anong kulay o wika. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Law, God's Spirit written in our hearts. Tradisyon po ng mga Jews o ng mga Hudyo noon na sa Pentecost, inaalala po nila yung pagbibigay ng kautusan o ng law ni Moses, which is the 10 Commandments doon sa bundok ng Sinai. Doon po ibinigay ng ating Panginoong Diyos yung 10 utos o yung 10 Commandments, which I said earlier, na sinulat po sa bato gamit po yung kanyang sariling daliri. Pero sa Acts chapter 2 po, may mas malalim na nangyari. Hindi lang po batas sa bato, kundi yung Espiritu ng ating Panginoong Diyos, yun po yung mismo ay nagbigay sa puso ng mga tao ng kautusan. Ayon po sa prophecy ni Prophet Jeremiah, chapter 31 to 32, o sa books of Jeremiah chapter 31 verse 33, darating po yung isang araw na ang ating Panginoong Diyos ay isusulat yung kanyang batas na hindi sa bato kundi sa puso ng bawat isa sa mga tao. Yun po mismo yung katuparan sa Pentecost. Yung banal na Espiritu po o yung Holy Spirit ay bumaba at tumahan sa bawat mananampalataya. Ibig sabihin po, hindi lang sila may external na utos, kundi may internal din po na kapangyarihan para sumunod sa ating Panginoong Diyos. Yung presensya po, yung presence ng ating Panginoong Diyos ay hindi na lang basta nasa labas o nasa external, kundi nasa loob na mismo ng bawat anak niya. At ang nagtutuan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Temple, the Church is God's dwelling place. Sa Old Testament po, yung temple ay center ng pagsamba. Doon po nalalahan yung presensya ng ating Panginoong Diyos sa Holy of Holies. Pero sa Pentecost po, may dramatic na changes o pagbabago. Yung presensya po ng ating Panginoong Diyos ay bumaba na hindi sa building o sa gusali o sa templo, kundi sa mga tao mismo. Yung tongues of fire po na nakita nila sa pagbaba ng Holy Spirit ay parang paalala ng pillar of fire
kasama ng Israel sa disyerto. Isang tanda po ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Pero ngayon, yung ngayong Pentecost po, yung apoy ay tumahan sa ulo ng bawat isa. Hindi na sa temple, hindi na sa building, kundi yung bawat mananampalataya po na may banal na spirito ay naging templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya simula po sa Acts chapter 2, yung church po na yung katawan ng ating Panginoon sa Kristo o yung the body of Christ ay tayo ng mga mananampalataya. Hindi na yung building, hindi na yung temple, hindi na yung places. At yung bagong templo po na kung saan mananahan yung ating Panginoon Diyos, which is us, the believers o tayo mga mananampalataya. Hindi na natin kailangan pumunta sa isang lugar sa templo para makasama natin o madama natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos dahil tayo po mismo yung kanyang tahanan. Kaya lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.